Hello guys! Welcome back again to my channel. For today's video, sasagutin ko yung lagi kong natatanggap na question sa mga videos ko sa YouTube channel ko. Ito lang yung example ng dalawa, pero madami pa to kasi natabunan lang yung iba. Sabi, yung unang nag-question, Sir, kailangan po bang tanggalin yung rubber sa baba ng aircon? So yun yung saan tumutulo yung tubig. Tapos meron pang isa, sabi, Lods, anong mas okay, mas maganda, drip free or open ko yung drip hole? Bukod sa noise ng tubig, anong pros and cons? Salamat Lods. Sana masagot. Okay? Yan, sasagutin natin yan sa video na to. Pero disclaimer muna, hindi ako expert. Yung mga sasabihin ko ngayon ay based lamang sa na-experience ko tsaka sa mga na-search ko. Kaya kung meron man akong masabing mali dito, paki-correct na lang ako sa comment section. Kung meron kang question, suggestion at gustong pagawa ng content, ilagay mo lang sa comment section. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka at i-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga videos. Yan, back na tayo dito sa question nila. So yan. Kung kailangan or dapat ba nakaalis yung rubber sa likod. So yung aircon pala to, yung mga question na to ay yung aircon na Kulin Quad Series. So yung Kulin Quad Series kasi merong feature na no drip. So yun yung walang tumutulong tubig sa likod. So kung mapapansin nyo yung mga unang aircon sa mga window type na aircon ay meron tumutulong tubig. Tapos yung iba ngayon, yung ibang aircon ay no drip, which is yung walang tumutulong tubig. So ngayon i-explain ko kung bakit walang tumutulong tubig. Yan, meron akong na-search dito na yan yung aircon, yan. Walang tumutulong tubig, saan ba napupunta yung tubig na yon? So ito yung mismong aircon, ito yung parts ng aircon. Ibigyan ko lang kayo ng idea kung saan pumupunta yung tubig. Yan. Yung tubig na naiipon dito sa baba, yan. Kapag umiikot tong condenser fan, ini-splash niya yan dito sa condenser coil. Yan, ini-splash niya dito yung tubig. Tapos yung tubig dito na-evaporate. So nawawala yung tubig. So yung tubig na napoproduce ng aircon ay ini-splash ng condenser fan dito sa condenser coil. Okay? So sabi, yung kapag daw na-splash yung tubig sa condenser coil ay magaganda yung performance nung aircon. So yan, ipapakita ko ngayon kung dapat bang nakatanggal yung rubber dun sa likod ng Quad Series. So magbe-base tayo ngayon sa manual. So nag-search ako, ito yung manual mismo nung Kulin Quad Series na aircon. So ito yung nakalagay. Yan, ito. Okay? To obtain maximum cooling efficiency, the air conditioner is designed to splash the condensation water on the condenser coil. So ito yon yung kaninang sinasabi ko. Yung tubig dito, ini-splash niya daw dito sa condenser coil. Yan. Dahil doon, ma-obtain mo daw o makukuha mo yung maximum cooling performance ng mismong aircon. Tapos nakalagay din dito, if the splashing sound annoys you, so kung daw naiinis ka dun sa sounds, kung meron kayo naririnig na sounds sa aircon nyo, yung parang tubig or parang kuliglig, yun. Ito yun. Sabi dito, if the splashing sounds annoys you, you can remove the rubber plug. So pwede mo daw tanggalin yon from the chassis to lower the noise. Pwede mo lang tanggalin yon para maalis mo yung sounds na yon kung naiinis ka. Kasi maririnig mo yon kapag gabi talaga. So yung iba, nag-comment, sabi wala naman daw sila naririnig na ganun. Siguro depende sa pag-install. Okay? Which also causes a bit of loss of performance. Kapag daw tinanggal mo yung rubber,
mababawasan daw yung performance ng aircon. Pero hindi niya sinabi dito na nakakasama sa aircon. Sabi lang niya mababawasan daw yung performance ng aircon. Meron akong nababasa yung disadvantage din nung nakalagay yung rubber dahil nga naiipon yung tubig sa mismong aircon. Prone daw yan na mangalawang yung aircon. Kasi nga tubig yun, tapos in-splash niya lagi sa condenser coil, ay prone daw sa pangangalawang yung aircon. Tapos, sa tingin ko ito sa akin to, isa pa na disadvantage to, sa kapag nakalagay yung rubber, kapag tinakpan mo, ay agad dudumi yung mismong aircon. Bakit? Kasi di ba yung aircon, kapag lagi mong ginagamit, mayroong pumapasok na mga alikabok yan. Tapos yung alikabok, pupunta sa tubig. Di ba? Dahil nga ini-splash yung condenser fan, ini-splash niya sa condenser coil, possible na yung dumi ng aircon na pumunta sa tubig ay i-splash niya sa condenser coil. So dahil na-evaporate nga yung tubig, yung alikabok na napunta sa tubig or napunta sa condenser coil na in-splash ng condenser fan ay maiiwan mismo dito sa condenser coil. Okay? Yan. Sana nasagot ko. Ito yung sagot. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Hindi, kaso may disadvantage. Okay? Kung hindi daw nakatanggal, makukuha mo yung maximum cooling efficiency ng aircon. Kapag tinanggal mo, mababawasan yung noise, yan, nung aircon, tapos mababawasan yung performance mismo ng aircon. Okay, pero maiiwasan mo yung mapoprone siya sa kalawang, tapos prone din sa dumi. Okay, yan. Sana nasagot ko yung mga questions niyo kasi marami nagtatanong nito paulit-ulit. Pero okay lang yan, kahit paulit-ulit sasagutin ko yan. Okay? Kung meron akong nasabi dito na mali o kung meron pa kayong gustong idagdag, paki-comment na lang sa comment section. Yan. Kung meron kayong mga ibang questions, ilagay nyo lang sa comment section, try kong gawan ng videos yan. Okay? Yan guys, sana nakatulong tong video na to. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na, i-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga videos. Okay? Yan guys, kita-kita na lang tayo sa susunod ko pang mga video. Okay guys, maraming salamat sa panonood. Bye!